Isang masayang pamilya ang makakatanggap ng masamang balita. Paano nila ito tatanggapin? Gayong napakasakit itong balita. Halika at atin tungayan, mga kapanalig. Bigong lumabas ng opisina ng doktor ang matandang si Nora. Kakatanggap niya lang kasi ng balita na may taning na ang kanyang buhay. Meron na lamang siyang 9 na buwan para manatili sa mundo. Yun na raw ang pinakamahaba. Nanlalambot na napaupo siya sa isa sa mga upuan sa labas ng opisina. Akala ni Nora ay handa na siyang mamatay, ngunit nang marinig niya ang sinabi ng doktor ay tila may sumipa sa kanyang dibdib. Paano na ang asawa niya? Paano ang mga anak niya? Ang mga apo niya? Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na makasama ang mga ito ng matagal. Paano na ngayon ang kanyang gagawin? Pinunasan ng matanda ang luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Kailangan niya pang mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi niya sigurado kung paano niya sasabihin sa kanyang pamilya ang masamang balitang kanyang nalaman. Una niyang sinabi ang masamang balita sa kanyang asawa. Gaya ng inaasahan niya, ang labis-labis nga ng pag-iyak nito. Paano na ako kung wala ka? Ayokong maiwan ng mag-isa, Nora. Humagulgol na wika nito. Niyakap niya ang asawa at talagang dinudurog ang puso niya. Hindi ka naman mag-iisa. Nasiyan pa naman ang mga anak at mga apo natin. Wika ni Nora. Matagal-tagal pa itong nag-iiyak bago nakabawi. Sa kaarawan mo, imbitahan natin ang buong pamilya. Doon natin sasabihin sa kanila. Suwestyon ng kanyang asawa na sinang-ayunan naman niya. At sumapit nga ang kanyang kaarawan. Gaya ng tradisyon ng pamilya, kapag may okasyon ay muli nagsama-sama ang pamilya nila sa bahay nilang mag-asawa. Ginagawa nila yun sa tuwing mayroong kaarawan o di kaya ay Pasko at Bagong Taon at mga iba pang okasyon. Matapos ang kainan at palaro ay nagtipon ng lahat sa kanilang sala. May nais sana akong sabihin sa inyo, panimula ni Nora. Tahimik lang ang lahat na nakatingin kay Nora at naghihintay sa sasabihin nito. Noong nakaraang linggo ay kumonsulta ako sa doktor dahil sa madalas na pagsakit ng ulo ko. Sa kanilang pagsusuri ay nalaman na may sakit pala ako na malala na. Binigyan ako ng doktor ng 6 na buwan. Yun na raw ang pinakamatagal. Dire-diretsyong kwento niya sa kanyang pamilya. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Nang mapaiyak ang 25 anyos na bunso niyang anak, ay bumuhos na rin ang luha ng lahat. Matatanda man o bata, bawat isa ay lumuluha dahil sa napipintong paglisan ng kanilang kapamilya. Hindi ba pwedeng gamutin yan, Nay? Baka may magawa pa tayo dyan. Umiiyak na tanong ni Dennis, ang panganay niyang anak. Bigo siyang umiling. Hindi na raw pwede, anak. Matanda na raw ako at hindi ko nakakayanin ang operasyon. Gusto ko sana na maging komportable ako sa mga nalalabi ko pang araw. Sana ay maunawaan nyo. Naluluwang wika niya sa kanyang mga anak. Walang patid ang pagbuhos ng luha. Walang sino mang gustong maniwala sa masamang balita na yun. Ang araw na puno ng saya at kasiyahan ay nauwi sa iyakan. Pero huwag kayong mag-alala mga anak. Hindi ba't mabuti na rin ito na nalaman natin ng mas maaga para may panahon ako para makasama kayo? Wika niya sa kanyang pamilya. Gabi na nang matapos ang salo-salo ng mag-anak. Lahat ay umuwing matamlay at bagsak ang balikat. Ngunit kinabukasan, nagulat sila mag-asawa nang mabungaran nila muli ang kanilang mga anak kasama ang kanilang mga pamilya. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na usisa niya. Ang bunso ang sumagot. Nay, sabi mo kasi
Wala na tayong ibang magagawa para gumaling ang sakit mo. Pero naalala mo yung madalas natin gawin noong mga bata pa kami? Wika nito. Sabay-sabay tayo nagdarasal noon, kaya nais namin na gawin ulit yon bilang isang pamilya. Sabat ni Jessa, ang nag-iisang babae. Pigil na pigil ni Nora ang mapaluha. Halos limot niya na kasi ang bahaging yun ang nakaraan nila. Masaya siya na naaalala pa ng mga anak niya ang pagdarasal nila bilang isang buong pamilya. Muling nagbalik ang kulay sa bahay nila. Nagmistula yung bahay noong mga bata pa ang mga anak niya. Ang kaibahan nga lang ay mga magulang na rin ang mga ito. Bago sumikat ang araw, ay sama-sama sila nagdarasal. Gayon din bago matapos ang araw. Bawat isa ay naniniwala na may darating na milagro sa kanilang pamilya. At mabilis na lumipas ang 9 na buwan. Si Nora ay bagayan na nakakaramdam ng panghina, lalo na sa tuwing sumusumpong ang sakit niya. Anumang araw ay inaasahan ni Nora na kukunin na siya ng may kapal. Ngunit ang 9 na buwan ay naging 10. Ang 10 ay naging 11 hanggang sa umabot ng 1 taon. Dito ay naglakas loob na silang kumonsulta ulit sa doktor. At doon nga ay nalaman nila ang isang nakakagulat at hindi ka panipaniwala na resulta. Base sa mga laboratory tests, wala na akong makitang senyalis ng sakit mo. Itutuloy mo lang ang pag-inom ng mga bitamina at ehersisyo. Patuloy ka magpalakas. Gulat na anunsyo ng doktor. Maging ito ay naniniwala na isang himala ang nangyari sa kanya. May iniinom ka ba na kung anong gamot? Usisa pa nito. Nailing na napangiti siya. Nako dok, wala ho. Malakas lang ho siguro kami sa taas. Sabi niya habang nakaturo ang daliri sa itaas. Marami pang ibinili ng doktor, ngunit halos wala na roon ang pansin ni Nora. Ang alam niya ay may mahaba-haba pa siyang panahon para makasama ang mahal niya sa buhay. Walang pagsidlan ang saya niya. Maging ang mga kaanak niya ay labis ang pagdiriwang sa natanggap nilang magandang balita. Mabuti na lang at hindi sila sumuko. Wala nang iba pang mas makapangyarihan kaysa sa sama-samang panalangin. Nagagawa nito kahit ang mga bagay na napaka imposible.